lang. Pero best experience talaga siya. Best experience para sa akin kasi bakit first time nangyari sa buhay ko 'yan. Kasi isa akong probinsyana, so wala wala sa amin yung mga ganyang na pagkain kaya sobrang thankful talaga ako, nagtiwala ako dito. Sobrang thankful ako dahil na-experience ko yung mga ganyang bagay, yung mga ganyang pagkain napakasarap dahil lang sa isang tao na hindi ko kilala, 'di ba? At saka 'yan, dati kumbaga sa abroad, kumbaga talukbong yung balot na balot ang katawan kahit gaano ka ka-sexy, hindi makikita yung kaseksihan mo kasi balot na balot ka, eh, 'di ba? Bawal sa Saudi Arabia yung naggaganyan, pero dito sa Now community, aba, naka-swimsuit na, nagsi-swimming, napakasarap, grabe. And first time din mag-swimming. Dati yung nililiguan ko dagat, hindi pa malinis yung dagat, may mga ano pang alam niyo na 'yan, 'di ba? Pero dito naka-swimming pool at naka-swimsuit pa, oh, 'di ba? Naka-flex yung kaseksihan. So yun siya, sobrang ganda talaga ng Now community kaya sobrang blessed talaga sa akin. So ayan siya, hindi ko nakikita. At sa mga kapwa kong OFW na nandito, breadwinner ka man, nanay ka man, tatay ka man, or kung ano man yung background mo, empleyado ka man or et cetera, isa lang yung masasabi ko. Isa lang masasabi ko, if you don't try opportunity, there's no success. So, anong ibig sabihin nun? Kung isa kang OFW, kung hindi mo susubukan yung ganitong opportunity, habang buhay nandyan ka pa rin. Habang buhay, kumbaga, walang pagbabago sa buhay mo kung hindi ka susubok sa bagong opportunity. Okay, so para sa akin, ito na talaga ang tamang opportunity para sa'yo kasi bakit? Sobrang ganda niya talaga. Ako na yung tunay na patunay kumbaga na nagkaroon ng resulta, nagkaroon ng savings, nag-for good, galing abroad. So, kung ako sa'yo, subukan mo na siya. Kasi bakit? Now community is to change your life. OFW ka man or ano ka man yung background mo. So, yun lang naman. Abangan nyo ang cheque ko for this month. Katas ng Facebook. Noon pa man, kumbaga, ginawa ko lang siya part-time. 2 to 3 hours ko lang siya ginagawa. Pero thankfully, kumbaga nakapag-save tayo ng pera dahil sa Now community. So, sa mga millionaires pa, and syempre, sa mga nagjo-join or sa mga nagsisimula pa lang, kumbaga, anuhin nyo na, i-go nyo na yung millionaires package. Bakit? Kasi ako mismo, napakaganda ng millionaires package. Kung hindi dahil sa millionaires package, wala ako dito sa harapan nyo. Kung hindi dahil sa millionaires package, hindi ako nakapag-for good. Kumbaga, kung hindi ako nag-millionaires package, malamang nasa Saudi Arabia pa ako ngayon, nagkukuskus ng kubeta. Pero dahil sa millionaires package, grabe. Sobrang ganda ng kitaan, sobrang ganda ng result ng millionaires package. Kaya kung nagsisimula ka man, or hindi mo pa alam kung ano ba ang millionaires package, tanungin mo na po yung taong nagdala sa'yo dito. Tanungin mo na yung apply mo kung ano ba yung millionaires package. So, yun lang naman. So, thank you so much sa mga nanonood ngayon. Sa susunod, kung magagawan mo yan ng paraan, ikaw naman yung next na magtatalk dito. My turn. Easy, tick boom like gasoline. If they call me Lamborghini, I know just what I'm worth. Ang lupet, kumbaga tagos sa puso na mensahe para sa mga kapwa OFW, para sa mga kapwa breadwinners niya. Talagang nakakatuwa kasi sobrang ganda na nangyari sa buhay niya. Kasi kung hindi niya siguro nakilala yung Now community, siguro hanggang ngayon nasa ibang bansa pa rin siya. Kasi talagang ang focus niya is tulungan yung family niya. Pero dahil sa Now community right now, kasama na yung pamilya,
may best version na, di ba? Yung dating balot na balot right now, di ba? Mas lalong gumanda. May nakikita ako dito siguro mga single habang nanonood nakangiti. Bakit ganon? May nakangiti habang nanonood. O, relax lang kayo ha. Kaya kung gusto yung makasama or maging business partners, again, dito may best version. Kami dito na. Kung ikaw maganda ka, may mas igaganda ka pa. Kung ikaw pogi ka, may mas igugwapo ka pa kapag nandito ka sa Now Community. We will transform your ordinary life into extraordinary life. Yes, congratulations. At syempre, di ba, mamaya babalikan natin si Coach Lars kasi ang daming tanong dito. Ang dami siguro mga single din yung mga nagtatanong dito eh, di ba? Ang dami sobrang mga kalalakihan yung may mga tanong. Ba't ganun, di ba? Alright, so let's proceed to our next and second sharer. Di ba? Ito namang magsasalita. Susunod na magsasalita sa atin. Isa na po sa ginawang milyonaryo ng ating community. Yes, you heard it right. Kasi isa din siyang OFW. Eto, makaka-relate yung talagang akala nila, yun na yung hantungan nila or doon na sila talaga gagalaw or doon na sila talaga tatanda. Yung mga patatagal na sa abroad, makaka-relate ka dito. Kasi siya lang naman ay 18 years, 18 po, 18 taon, OFW sa bansang Malaysia. Kaya kung may mga taga-Malaysia dito, comment ka nga, bakit ito na yung future mo. Kung siya naging 18 years OFW sa Malaysia at nung nakilala mo yung Now Community, isa na sa ginawang OFW icon ng community natin, naging Millionaire Club member at syempre, six-figure earner. Ibig sabihin, kung kita ang minimum lang naman, pag sinabing six-figure, sabihan kita, it's 100,000 minimum per month. Imagine mo yan. At right now, travel qualifier, a car achiever. Sa 18 years niya sa ibang bansa, hindi siya nagkokotse. Dito, sa Now Community, binigay yung pangarap na imposible, pero posible pala. Let's all welcome! Huwag na natin patagalin pa. Alright? Let's all welcome our mentor, JB Lara. I go for broke. Yes, yon. Hello guys, sa lahat po na nandito sa 300 plus na participant po natin. So thank you so much, Coach Maverick, sa napakagandang introduction sa akin. So hello Now Community. So happy Sunday sa lahat na nandito. So pwede bang i-type mo dyan? Happy Sunday everyone. So di ba? Sunday, hataw, at siyempre, ready na ba kayong ma-inspired? So alam ko kanina, sobrang na-inspired na kayo sa kwento ni Coach Dar. So, di ba? So, bago kakapurgod lang ng ating community, so palakpakan naman natin siya. And congratulations! Welcome home! So, di ba? So, alam ko na-inspired na kayo at siguro yung iba nagtatanong, pagkatapos magpurgod dito sa Pilipinas, ano yung next? Tama? So, minsan ba, di ba, sa mga OFW na nandito ngayon sa Zoom, naitanong mo na ba yan? Ano yung next na mangyayari pagka nakapag-for-good na? So yan po yung ikukwento ko sa iyo ngayon. So kaya po, subaybayan mo po yung kwento ko. Subaybayan mo yung mga slides ko kasi nga po sigurado po ako na dito ma-inspired ka at marami ka pong matututunan. At magsishare po ko ng slides. At ayun nga po, katulad ng sabi ni Coach, yung ating host, dati po akong OFW for 18 years. So ayan guys, nakita ba yung slides ko? Ayan, opo. So my name is JB Lara, 18 years OFW. Opo, Easy Top 500, Millionaire Circle, Travel Qualifiers, and Car Achiever. So ito po yung nangyari sa akin sa loob po ng ilang taon na nag-full time na po ako dito sa Pilipinas. Opo. At yun po, ito. Ayan, so dati lang din po akong OFW. So ayan po yung trabaho ko sa abroad dati. Kasi po yung last na napuntahan ko sa Malaysia. Opo, 18 years akong OFW bago ko nakita tong opportunity na to. Kaya po sa lahat na nandito, na bago pa lang dyan sa abroad,
So congratulations sa'yo. Bakit? Kasi nga, bago ka pa lang dyan, nakita mo na to. Di ba? Kung ikukumpara mo sa akin, na sobrang tagal ko na sa abroad, bago ko siya nakita. At gusto kong maalaman nyo guys, na nagsimula ako dito na wala din akong kaalam-alam. Opo, napakamahihain ko, kahit mag-copy-paste, mag-Facebook, hindi ako marunong. Pero bakit ko grinab yung opportunity? Kasi nga po dito, nakita ko, dito sa Now Community, nakita ko na dito talaga pwedeng mabago yung buhay ko. At yung po talaga yung totoong nangyari. Di ba? So dati lang din ako nabi-video call ang aking upline nung nasa abroad ako. So alam ko nakaka-relate ka, di ba? Sa video call ka lang nakilala, nag-how ka lang din. At nagtiwala ka lang din sa taong nag-share sa iyo ng opportunity. Pero ang sobrang ganda po nang nangyari. Bakit? Kasi nga po yung desisyon na ginawa ko dati nung nasa abroad ako, di ba? Sobrang ganda po nang nangyari. Oo. At ito po, ayan, yan po yung mga achievements natin. So dating walang kaalam-alam, dating construction worker, welder sa bansang Malaysia, pero po, ang dami na po ng award na natanggap po natin. Opo. At syempre, dito po, ayan. So na-awardan tayo bilang isang Gold Executive Prime, Millionaire Circle. At gusto ko pong makita mo, ito po sa slide ko, nakapagpatayo na rin po ako ng bahay. Opo, tapos na po yan, hindi ko lang na-update yung slide ko at itong bahay na to, hindi ko siya nagawa nung nasa abroad ako. Pero dahil po sa tulong ng ating online system, sa tulong ng Now Community, so yung pangarap na hindi ko nakuha sa abroad, dito po unti-unti ko siyang nakuha. And right now guys, ayan po, di ba? Nagdadrive po tayo ng brand new car. So dati pangarap lang din naman. Dati dinalagay lang sa dream board. Pero ngayon po, ayan, nagdadrive na po tayo ng brand new car. So dati pumipila sa bus, nababasa ng ulan. Opo, pumipila sa naiinitan. Pero yun po, dahil sa tulong ng ating community, opo, ayan, nakabili po tayo ng brand new car. At syempre po, ayan, ito po yung latest. Oo. So kasama po tayo sa top 10. So simula po nung nag-for good ako guys, opo, hindi po ako nawawala sa top 10. So hindi naman ako magaling. Pero ang maganda po niyan, meron tayong magandang sistema na kahit hindi ka magaling, na kahit wala kang alam sa umpisa, matututunan mo yan. At siyempre, makakasama ka sa mga awards po dito. At ang maganda niyan, dito sa top 10 na yan guys, meron pa yung libreng travel. So sino ba yung mahilig mag-travel dito? So di ba? Free travel po sa Siargao. So may ticket na po kami diyan, di ba? May ticket na kami diyan sa June 8 po yung punta namin sa Siargao. O di ba? So ganun po kasarap yung nangyayari ngayon. Na kahit na di ba dati wala ka namang alam, pero pagka yun nga sineryoso mo siya, pagka trinabaho mo yung pangarap mo, wala ka talagang choice. Opo, ma-awardan ka at sigurado. Hindi mo namamalayan, unti-unti mong nakukuha yung mga pangarap mo dahil po sa tulong ng solid online system na meron po tayo ngayon. So eto na, di ba? Sino ba mahilig mag-travel? O, lifestyle. Di ba? So na-experience natin ang Balisin, El Nido. So ayan, tingnan nyo na lang po sa slides ko. Actually, yung nandito sa slides ko po ngayon, so ilan lang yan. Ang dami ko pang hindi nilagay dyan. Baka kung nilagay ko dyan lahat, hindi na magkasya. Di ba? So ito lang yung pinili ko lang yung ilan. At hindi mangyayari yan, hindi mangyayari yung mga travel na yan kung hindi po ako sumubok sa opportunity na to. Opo, at ang masarap dito, habang nag-i-enjoy ka na, pa-travel-travel lang, at the same time, kumikita ka pa. So ganoon po yung masarap na buhay na nag-aantay sa inyo dito sa ating community. Kaya po sa lahat ng mga OFW dyan, mga empleyado na naghahanap ng opportunity, at alam ko naman talaga naghahanap ka. Kasi nga, nandito ka sa loob ng Zoom natin ngayon. So nandito na po yon. Ito na po yung opportunity na talagang pwedeng makatulong din sa'yo. Makapagpabago ng buhay mo at syempre ng buong pamilya mo. Alright? At ito po, nangyari po yung ganyang result at ito po yung mga taong pinasasalamatan ko. Kailangan po sa isang negosyo, kailangan po sa ginagawa natin, dapat meron kang mentor. O di ba? So sila po yung mga nag-guide sa akin dito. Actually, mga bata po yan, mas bata sa akin. So siguro mas pogi lang ako ng kaunti sa kanila. Opo, so joke lang. At yun nga po,
Ang gusto kong makita mo dito, kahit bata sila sa akin, opo, palagi ako nag-use upline. Palagi ako nag-use mentor. Bakit? Kasi nga, yung mga tinuturo nila sa akin, yun yung ginawa nila para magkaroon sila ng resulta dito. At wala namang ituturo si mentor o si upline o kaya yung sponsor na nag-share sa'yo ng link, kundi yung para sa ikababago ng buhay mo. Kaya lahat po ng itinuro nila, opo, lahat ng itinuro nila sa akin, sinunod ko po lahat. Kasi nga po, yun yung nagdala sa akin para unti-unti kong makuha yung mga pangarap na hindi ko nakuha nung nasa abroad po ako. O, di ba? And syempre, ito po, di ba? Dating OFW, di ba? Before and after. So, dati yung background ko, airport lang, di ba? Pero dito sa after, Okada na. So, ganyan po kasosyal. At dati hindi naman pogi, pero ngayon, guwapo na. O, di ba? Pasensya na guys, hawak ko yung mic. Wala po kayong magagawa. So, stop ko muna yung slide ko. At yun guys, so alam ko na-inspire ka sa kwento ko. Alam ko, siyempre gusto mo rin yung naging buhay ko, yung naging buhay namin dito. So mangyayari lang po yan sa isang desisyon na gagawin mo na mag-start dito sa opportunity na ino-offer namin sa iyo. Nandito po ang Now Community. Mayroong solid system, may magandang sistema, proven and tested na sobrang ang dami nang natulungan, hindi lang empleyado. Lalong-lalo na po, karamihan dito, mga OFW na nakilala lang natin sa Facebook na ngayon po nakapag-for good at nabago po paunti-unti yung buhay dahil sa tulong ng ating community. So yun guys, thank you so much sa lahat po na nandito. At yun, back to your host, Coach Marvirex. For the rest of my Grabe, sobrang inspiring ng kwento ni Mentor at syempre, di ba, iisa lang din ang nangyari sa kanya, sumubok at syempre nagtuloy-tuloy. Kasi dito nakita niya na posibleng mangyari yung mga pangarap na nakalimutan niya na sobrang sipag at tiyaga na binibigay sa trabaho, pero dito sa Now Community talagang binigay sa kanya yung pangarap na buhay na meron siya right now. Kaya kung ikaw na-inspired ka, i-comment mo naman, I am inspired. Yan. Thank you so much, Mentor JB Lara. At syempre, di ba, andyan pa ba ang lahat? Andyan pa ba tayo? Kaya paki-comment kung talagang na-inspire ka kasi dito na tayo sa third and last share natin for today. Ito lang naman ay magpapatunay sa inyo na kahit OFW ka, kung desidido ka na gumanda ang buhay mo at tuldukan yung pagsasakripisyo mo sa ibang bansa na malayo sa anak mo, sa pamilya mo, this is the right person na pakinggan mo. Kung ikaw matagal ka nang nag-a-abroad, this is the right person na papakinggan mo right now. Kasi nga, siya din ang magbibigay patunay na dito sa OFW Savings Program, posible talaga. Bakit? Siya po ang bagong OFW for good ng ating community. At syempre, nagkaroon ng savings na halos kalahating milyon. Yes, you heard it right. Kalahating milyon dahil sa proven and tested na sistema ng community natin. Syempre, ito, naging OFW since 2016. At i-share ko lang bakit daw siya or bakit na pilian niya na sumali sa atin kasi na-realize niya noong 2021, I think, yung mga bandang pauwi na siya, kahit sobrang mag-extend, wala pa rin naiipon. Pero dahil dito sa opportunity na nakita lang din niya online, pinaganda yung buhay niya na umuwi siya at tuldukan yung pagingibang bansa na malayo sa pamilya. Hindi ko na papatagalin pa. The newest OFW for good of Now Community, the 400,000 savings achiever. Our last speaker, no other than, let's all welcome Emma Lauriaga. Good morning,
afternoon all over the world. O anong Yun. bansa ka Comment sa doon? ating Comment text. naman. Iba po ata yung na-spotlight. Ayan, thank you so much. Go ahead, the floor is yours, Coach Emma. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man sulok kayo sa mundo ngayon. And thank you, Coach Maverick, sa pag-welcome sa akin. And sa introduce pa lang, sobrang nakaka-excite na rin ako. Yes, tama, abangan nyo mamaya. And before ako nag-start, and magpapasalamat din ako sa una nag-share sa akin. And chika-chika lang muna, di ba, before mag-start. And welcome po sa malapit 400 participants sa Now Community. More sharing pa po. And congrats, Coach Dars, kasi sa totoo lang, si Sis Dars is same kami yan OFW. Kumbaga, nauna lang ako umuwi sa kanya. Kumbaga, akala ko siya pa yung mauna umuwi sa akin. Pero iba, nauna pa ako umuwi sa kanya kasi may problema ako. Pero nung nasa abroad pa kami, dinojoke ko lang siya nung nasa abroad. Alam ng mentor namin yan. Kumbaga, ngayon, di ba, dahil sa No Community, kasama ko na siya kumain, matulog, di ba, iba pag nandito ka sa Now Community. And congrats din kay Mentor JB Lara. And first time ko yan nakikita ng personal doon sa sa Gelanay. Di ba dati nung nasa abroad ako, through via Zoom lang sa webinar. Di ba ganito kaganda yung Now Community? Kumbaga, team work, yung hindi mo pamilya dito, kumbaga buong pamilya talaga ang makakatulong sa'yo. Kumbaga, family business ito. And before I start, comment naman ng kung saan bansa kayo ngayon. And type naman ng number 3 kung loud and clear po ako before ako mag-start. Okay, watching from Qatar. And thank you so much sa pag-comment. Before I start, please naman paki-slide naman yung slide ko. Okay? Ready na ba ang lahat? Yes, I'm Emma Lauriaga, OFW from Saudi. 7 years na rin ako OFW, tubong Sambuanga, and 3 yung anak ko. And yun, nang dahil sa Now Community, nakilala ko lang si Mentor Jerry Rosal Itaw. Siya yung stranger, siya yung anghel, na bakit nandito ako ngayon. Sa totoo lang, yung bago pa lang ako sa Now Community, hindi pa ako nag-start. Ang dami nag-invite sa akin before. Pero para sa akin is, mabigat yung mga na-invite sa akin, yung na-invite sa akin before nung sa abroad. Ganito pala once nasa online platform ka. Kumbaga, yung nag-invite sa'yo, mararamdaman mo, magaan talaga yung feelings mo kung sino talaga yung nasa tama para sa'yo. And syempre, aralin ng mabuti. Kasi si Mentor Jerlyn is magaan talaga yung loob ko sa kanya. Sabi ko, ang dami nag-invite sa akin before. Diba? Bakit hindi ako sumali? Si Mentor Jerlyn, sobrang magaan talaga yung feelings ko sa kanya. Kaya yun, siya talaga yung stranger na, siya yung angel ng buhay ko. Kaya nandito ako ngayon sa harap nyo, diba? Ganon lang talaga yung buhay. And syempre, tingnan nyo naman yung itsura ko, diba? Nung nasa abroad, haggard, wala pang lipstick kasi bawal sa abroad. Pero tingnan nyo naman, nasa harap ko na kayo, di ba? May lipstick na kasi bawal sa abroad yung may lipstick kasi selosa yung amo. Di ba ganito lang yung buhay natin, di ba? Ganito. And syempre, nagpapasalamat din talaga ako na yung hindi ko siya kadugo, hindi ko siya kakilala. Sa Facebook ko lang si Mentor Jerlyn nakilala. Di ba? And siya talaga ang tumutulong simula hanggang ngayon. Di ba sobrang blessed talaga ako. Sabi ko, itodo ko na. Kasi tagal-tagal ko na sa abroad, wala rin pagbabago. And ito yung buhay ko. Sa totoo lang, yung OFW ako, sa totoo lang, all around yung trabaho ko. Kasi yung amo ko, 2 asawa. 2 bahay ang nalilinisan ko. Di ba? Maraming anak, maraming apo. Ako lang mag-isa. Pero bakit ko nagawa, 'di ba? Ako yung tao na walang reklamo, 'di ba? Minimize ko yung trabaho ko, 'di ba? Mabilis lang yung ginagawa ko kasi
gusto ko na itodo ko na habang nasa abroad pa ako kasi sobrang pagod na po ako. All around yung trabaho ko, linis, laba, luto. Pagkatapos dito mga mga after 1 month, doon na naman ako sa kabila. 'Di ba? Kaya sabi ko, sobrang pagod na ako, nawala rin pagbabago. Buti na lang na nasumubok ako dito sa Now Community. Kaya sa totoo lang na 7 years ako sa abroad, 2 times ako umuwi sa amin. Kumbaga, may savings ako na 40K, di ba? Isang linggo lang sa amin. Isang linggo lang ginastos ko. Nabuti na lang yung pagiging wais ko na ginawa ko talaga siya ng paraan. Kaya sobrang hirap kung ikaw ay isang OFW na matagal na rin, di ba? Masakit. Kumbaga, minsan namimiss mo na yung mga anak mo, pamilya mo, di ba? Kaya iba talaga pag wais ka habang nasa abroad. Kasi ako sa totoo lang, kung hindi lang ako wais lang, hindi talaga ako makasa sweldo kasi kulang. Diba, wais lang talaga ako. Kaya hindi ako tumatagal sa abroad. Kaya yun ang buhay ko. Diba, ganon yung buhay. Hindi ako nagre-reklamo kasi kagustuhan ko. Kumbaga, gusto ko lang talaga na maibibigay yung gusto ko lang maibibigay ng magandang buhay sa pamilya ko. Pero mali, hindi pala. Di ba? Kumbaga, survival lang talaga sa pamilya. Di ba? Buti na lang, nandito ako sa Now Community. Nasa tamang sistema. Kaya, ganito na yung situation ko ngayon. Wala na akong amo. Hawak ko na yung oras ko. Ito yung first time ko. Kumbaga, first time ko nami-meet si Mentor Jerlyn Rosal sa personal. Kumbaga, grabe. Kasi, yung umuwi ko emergency, kagaya kami, naalala ko yung pagsundo niya sa akin, di ba? Sobrang iyak kasi sa totoo lang, may pa talaga yung uwi ko kasi yung goal ko kalahating milyon. Kasi maaga lang ako pinauwi kasi kamamatay lang talaga yung tatay ko. Kaya may purpose si God. Bakit nandito ako ngayon sa harap nyo? Kasi buti na lang nag-decide ako. Siyempre, kung first time ko nami-meet si Mentor Jerlyn sa personal, hindi ko ma-expect, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya hindi ko yung luha, walang katumba. Sabi ko, ito pala yung buhay for good. Ito pala yung buhay na nami-meet mo siya na in personal. Dati sa Facebook lang, di ba? Via Zoom lang. Ngayon, iba yung feelings. Pag nami-meet mo siya ng person. Diba ang sarap? At ito yung first experience ko. Sa totoo lang, ignorante ako, probinsyana. Chopstick, hindi ako marunong. Sabi pa ng mentor ko, sis, dito matuto ka. Totoo. Kasi hindi ko talaga never ko ma-experience yung kumain ng mga ganyan bagay. Kasi, syempre, mahirap lang din kami. Kumbaga, pag hindi kami magtatrabaho, wala rin. Pero because of Now Community, ito ang binigay sa akin. First experience ko pa lang yan. Hindi ko akalain na mangyayari sa buhay ko to. Kasi hindi ako marunong yan. At sabi ko, hindi ako marunong mentor. Sabi niya matuto ka. And grabe, naluluya talaga ako sa busog. Samantala sa abroad, 2 times a day ka lang kumain. Minsan isang araw lang, di ba? Kung hindi ka marunong dumiskarte, wala. Mamamatay ka sa gutom, tapos yung trabaho mo unlimited. Diba? Gusto mo ba yun? And syempre, first time ko rin yung pag-uwi ko, ilang araw pa lang ako dito. Hindi ko akalain na makapasok pala ako sa top 2. And first time ko talaga susuot ng gown. Diba? Ganito yung buhay once. Nandito ka sa Now Community. Diba? Hindi ka na itsura kadama. Diba? Parang artista ka na once nandito ka sa Now Community. Diba? Kaway-kaway dyan sa mga kapwa kong OFW. Dapat wise lang tayo. Ang sarap ng feelings. Once kasali ka sa mga sa mga experience yung hindi mo naranasan. Kasi first time ko hindi ko naman hindi talaga ako mahilig mag-makeup. Hindi ako marunong magsuot ng mga ganito sexy, diba? Simple lang talaga ako. Kasi ang pagkaalam ko lang, trabaho lang. Pero ito pala ang ibigay sa akin ng Now Community. Sobrang blessed kasi hindi ko siya ma-expect. Kumbaga, ayan, ito na talaga yung
yung freedom. Once na po ka, may time freedom ka. Diba? And yes, first time ko talaga yan. Diba? Hindi na itsura yung baga, balot na balot ka. Bawal nakalugay yung buho kasi nagsiselos yung amo. Tama ba? Kaway-kaway dyan sa mga kapwa kong OFW. And ngayon, tingnan nyo naman na nakikita na yung bill, di ba? Hindi na sexy. Ilang araw lang ako dito. Samantala sa abroad. Naku, di ba? Bawal ng ganito. Balut na balut ka, pero dito open sa lahat. Iba, di ba? Ito yung tinawag na time freedom. Di ba? Ang sarap ng feelings. Kasi, yes, wise lang talaga ako habang nasa abroad ako. Siguro pag hindi ako sumubok ng community, hindi ako sinunod nung payo ng mentor ko, siguro malamang hanggang ngayon nasa abroad ako ngayon, tulad ngayon malapit na Ramadan, di ba? Wala, minsan yan, 24 hours pa yung trabaho mo, lalo pa pag maraming pamilya sa bahay. Grabe, sobrang sakit, pagod yung pag-uwi ko dito, grabe kasi 4 years ako hindi umuwi. Simula ng pandemya, kumbaga last uwi ko, pangatlong uwi ko na, ang sakit ng katawan, no? Grabe. Sabi ko, buti na lang sumubok ako. Buti na lang nandito ako sa Now Community, di ba? Wais lang kasi hindi biro. Yung pagiging OFW, akala ko na doon natutupad yung pangarap ko. Pero hindi pala, di ba? Minsan short pa yung sweldo mo. Kumbaga, wala pa yung sweldo mo, nakalista na. Ang dami ng lista. Di ba pag short, ang ibig sabihin, utang. O pagka next sahod, magbabayad naman. Ang tanong, may ipon ka ba? Wala. Di ba? Ang kami mga OFW, di ba? Pag wala kang ipon, extend. Gusto mo ba yun? Hanggang tatagal na lang tayo sa abroad. Walang pagbaba. Di ba? Walang mawawala sa'yo. Subukan nyo lang. Kasi ako, sinubukan nyo lang. Ganun talaga. Ito yung buhay na naghihintay sa'yo. And siyempre, yung ginagawa ko part-time sa abroad, di ba? First time ko na-claim ng first check ko worth of 387,452 pesos. Take note, part-time ko lang yan ginagawa sa abroad. Kasi syempre, yung umuwi ako, 432,000. Syempre, legit yung community natin. May mga tax yan, di ba? Kaya ito yung kine-claim ko ng 387,482. Part-time lang po yan, ginagawa sa abroad. Kaya po, umuwi ako na emergency. Di ba alam nyo naman, mga Christian, once na matay, lalo pa na mahal mo sa buhay. Di ba? Ang laki ng gastos. Akala ko sa pagiging OFW ako, masolve ko yung problema, pero hindi pala. Buti na lang, sumubok ako sa Now Community. Dito na-solve ko yung problema and sobra pa. Di ba? Ganun ang buhay ang naghihintay sa'yo. Once nag-decide kayo, once nakikinig kayo sa mga mentor nyo. Di ba? Walang imposible kung gusto nyo lang. Kasi ako, sa totoo lang, sobrang busy ko sa abroad. Di ba? Hindi ko magagawa yun pag marami akong reklamo. Hindi ko magagawa yun kung marami akong arte sa buhay. Diba? Never lang talaga ako magre-reklamo sa mentor. Alam niyo yun, di ba? Marami akong reklamo. Wala ako sa harap niyo ngayon. Diba? Paraan diskarte lang ginagawa ko. Kasi hindi tayo habang buhay malaki sa trabaho. Hindi tayo habang buhay bata. Dapat wise ka. Kung OFW ka, o matagal ka na sa abroad, subukan mo lang to kasi kami sinubukan lang namin. And never lang talaga ako nakikinig sa mga taong tipo. Kasi ako yung nakikita ng opportunity. Hindi sila. Kaya siguro pag nakikinig ako sa mga taong negative, malamang wala ako sa harap nyo. Kaya take note, ako yung buhay na patunay na habang nasa abroad ko, busy ako, 2 bahay na lilinisan, ang daming anak, ang daming po. Bakit ko nagagawa yon? Walang imposible, diba? Tayo mga OFW, paraan, diskarte. Sabi nga, kung masipag ka sa ibang tao, dito sipagan mo kasi future mo yan. Dito sipagan mo kasi future mo yan. At isa pa, hindi ko yan kumikita ng malaki kung hindi ko na-hit yung millionaires package.
kung ikaw ay member ka ng community, kung hindi mo pa na-hit millionaires package or bago ka pang sa abroad, ito yung tips para sa'yo. Gawa naman siya ng paraan. Kasi ako that time, sumali ako dito. Wala din ako pera. Gumawa ako ng paraan. Nag-advance ako sa amo ko. Ang sabi ko na, sir, sabi ko, mag-advance ako, bibili ako ng lupa. Emergency yung may-ari. Sa lahat ng dito ng mga kapakong OFW, subukan nyo ng tips na ginagawa ko. Lalo pa kung ikaw ay hindi pa na-hit ng millionaires package. Ang sabi ko lang sa amo ko, syempre wise tayo, di ba? Sabi ko na, sir, mag-advance ako ng 10 buwan. Sabi ko sa kanya, bakit? Di ba? Sabi pa, di ba yung amo natin, kurip. Sabi ko, bibili ako ng lupa, emergency yung may-ari. Yun, pinakita ko sa kanya, dapat may proven ka. Before ka magdrama sa amo mo, dapat kita mo yung proven. Alam mo naman yung amo natin, wise din. Di ba? Sabi nga, kung matalino ka, mas matalino din sa'yo, di ba? Kasi ganun yung amo ko. Dapat, before ka magdrama, i-ready mo na kung ano yung sasabihin para maniniwala agad sa'yo. So, ang ganito lang yung gagawin ko. Sabi ko sa amo ko, emergency in just 2 weeks, bigay mo agad. Kasi naghihintay na yung may-ari ng amo, ay yung may-ari ng lupa sa bahay namin. Ganon, kalupit lang yung amo ko. Biruin nyo, mahigit 1 buwan. Bago niya ako binigay, grabe yung luha ko. Tumawag ako kay mentor ko, umiiyak pa ako, di ba? Kulit lang talaga ako hanggang nakukuha ko yun, di ba? Nakukuha ko yun, di ba? Yung luha ko nawala, di ba? Ganun lang, dapat wise lang, ganun ang ginagawa ko. Hanggang nakukuha ko yung millionaires package. Kasi iba talaga, once na-hit mo yung millionaires package, mabilis yung kitaan mo, mabilis yung resulta mo. Kahit part-time, magagawa mo sa abroad. Di ba? Wise lang tayo. Kasi kung siguro, kung nagpapadala ko yon worth of million package, malamang wala na. Di ba? Malamang nasa abroad pa ako ngayon. Di ba? Kailangan lang tayo ma-discarded din. Hindi lang talaga umaasa sa sweldo. Kasi sabi nga, yung amo natin mayaman na, hindi isipin mo rin yung future mo. Dapat may pera din tayo sarili. Hindi lang talaga sa pagiging trabaho. Ganun lang. Kasi ganun lang ang ginagawa ko. Siguro, ito na yung walang katumbas na saya. Diba? Once na, kumbaga, hindi ko siya ma-expect. Diba? Kasi masipag lang talaga ako sa nung nasa abroad ako. Kaya, worth it lahat, diba? Iba talaga pag once na millionaires package. Kaya kung ikaw, subukan mo lang. Gawa mo na ng paraan. Ngayon, simula mo na. Kasi once maaga mo na hit yung millionaires package, maaga din yung resulta mo para ikaw naman ang makakasama namin dito. Pag once sa Now Community ka, 100% yung resulta mo. Kaya ngayon pa lang, advice ko sa'yo, gawa mo ng paraan. Kasi tayo mga FW, wala tayong pera. Ang ginawa ko, puro lang padala. Pagkatapos yun, wala na. Ang gagawin mo lang, gawa mo ng paraan. Yun lang din ang ginagawa ko. Okay? Na-inspire ba ang lahat? Back to our host, Coach Marverick. Thank you and God bless. Representing all the women. OFW right now, siguro narinig mo na lahat. Tama ba? Sige nga, pakicomment nga. Thank you, Coach Emma, sa lahat ng naka-realize at naka-relate kay Coach Emma sa talagang pinagdadaanan niya dito sa ating opportunity at syempre sa community na nakilala right lang niya, di ba? Minsan talaga may makikilala ka na akala mo stranger pero ito pala yung sinasabing sugo na pwedeng maging susi sa lahat ng pinapangarap mo sa buhay. Ayan, ang dami na-inspired kasi mismo ako ang dami kong na-realize yung pagiging madiskarte kasi normal sa isang OFW na madiskarte talaga sila. Tama ba? Normal ba sa OFW madiskarte? Kasi alam nila na kahit nasa ibang bansa na sila, kinukulang o kinakapos pa rin talaga sila sa kinikita nila. Tama ba? Kaya
right now, kumbaga, na-realize ng mga kapwa OFW natin na kung gaano kaganda yung paglalakas ng loob mo or pagbibigay mo ng lakas ng loob para sa sarili mo, para ikaw din naman, kumbaga, matulungan mo yung sarili mo na, kumbaga, makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay. Di ba? Kaya, so, thank you so much sa inspirasyon, Coach Emma. Talagang ang daming na-inspire. Ayan, there are almost 300 participants. Oh, di ba? Almost 400 na pala. Correct me. Kumbaga, magpo-400 participants na tayo. At right now, eto na. We will go through, kumbaga, sa inaabangan. Sus, di ba? Inaabangan ng lahat. Kasi dito talaga, kumbaga, mabubunyag yung mga sekreto ng ating mga OFW for good. Ready na ba ang lahat? Ready na ba? O, ba? Kasi dito malalaman nyo kung ano yung sekreto nila. Bakit nila na-hit yung mga results na meron sila right now. Kaya kung ready ka na, please comment, I am ready. Kung ikaw sit erect ka pa rin at focus ka pa rin dito sa ating event na to, kasi ito na yung pinakahihintay ng lahat, yung malaman kung ano yung sekreto ng bawat isa, bakit na-hit nila ng mas mabilis yung journey nila at yung success nila dito sa community natin. Alright, ayun. Ready na ang lahat. So I think to begin with, balik tayo. Unahin na natin si napakagandang Coach Dars, di ba? Coach Dars, huwag kang mag-alala kasi ito naman, hindi ko na kinuha yung mga tanong ng mga single na nagtatanong dito, okay? So, ano tayo dito? Ang tanong nila dito kung ano daw yung sabon na ginagamit mo. And then joke na kasi sobrang di ba? Sobrang glowing na, sobrang alam mo yun, level up talaga unlike before na kumbaga nasa ibang bansa pa, balot na balot, di ba? Wala nang time mag-ayos sa sarili kasi sobrang busy ang trabaho. Tama ba? Di ba? Kasi focus talaga focus si Coach Dar sa ano niya, sa trabaho niya kasi I know kasi lalong-lalo na yung mga first time mag-abroad, tama ba? Kumaga, sinisipagan talaga sa trabaho. So, ang tanong dito, Coach Dars, ang tanong nila dito, kasi maraming OFW na, paano yun? Ako sobrang busy ko dito sa abroad. Paano yun? Halos wala na akong time para sa sarili ko. So, ang tanong nila, Coach Dars, paano mo napagsasabay? Okay? Or paano mo nagagawa yung negosyo natin dito sa community na meron tayo? Paano mo siya napagsasabay na kahit sobrang busy mo sa abroad, lalong-lalo na, I think that is your first contract, di ba? Na tuloy-tuloy sa buong 4 na taon, tama? Pero paano mo siya napagsabay? Kasi we all have 24 hours. Pero paano? Kumaga curious sila. Paano mo napagsabay yun? Okay, thank you for question, Coach. Kasi para sa akin naman talaga, walang imposible kung gusto mo Kahit busy ka, kahit katulad mo ko, OFW ka ngayon. Kasi kung magpo-focus ka sa mga ginagawa mo ngayon habang nasa Saudi ka, walang mangyayari sa'yo. Kasi bakit? Ang pagiging OFW, hindi siya lifetime, di ba? Uuwi tayo ng Pilipinas. So kung hindi mo iisipin, kung hindi ka magti-think in the future, kung ano yung daratingan mo pagdating mo ng Pilipinas, wala talagang mangyayari. Yung focus mo o yung gagawin mo agad ulit is mag-a-abroad na naman. Kung hindi mo siya gagawan ng paraan, kung puro ka reklamo sa buhay mo. Kaya ang ginawa ko lang talaga, Coach, paano ko siya ma-handle nung nasa abroad pa ako. Hindi ako nagreklamo sa buhay ko. Kumbaga, kahit busy ako, kahit madami akong ginagawa, utos doon, grabe yung bahay ng amo ko, 2 palapag. Tapos, yung trabaho ko, kumbaga tawag dito, kung pupunta kami doon sa nanay niya, magtatrabaho din ako doon. Kung pupunta doon sa kapatid niya, magtatrabaho din ako doon. All around yun siya. 4 alaga ko. 4 alaga ko, puro lalaki, ako lahat. So, sobrang pagod, nandyan yung stress, nandyan yung homesick, nandyan yung lahat-lahat nasa akin. Pero hindi ko yun siya ginawang rason para hindi makapagsimula sa Now Community. Hindi ko siya ginawang rason para hindi ko ito magawa. Kasi bakit? Isa lang naman para sa akin Kumbaga, kung gusto mo, gagawan mo siya ng paraan. Kung gusto mo, kumbaga, diskarte lang, dapat wais ka.
'di ba? Kung bilang isang OFW katulad ko, nagiging wais talaga ako kasi kumbaga nag-a-abroad ako or nagtatrabaho ako dati. Yung cellphone ko minsan sinisingit lang sa bulsa, minsan sa dibdib kung saan-saan. Basta makahawak lang ng cellphone at magagawa ang Now community natin. Kasi bakit? Sayang yung oras eh, 'di ba? Kaya naisisingit ko pa rin siya kahit busy ako, nagagawan ko pa rin ng paraan, patago-tago lang ang ginagawa ko. Minsan nga, kapag nasa kusina ako, yung wala yung amo ko, nasa sala sila ganyan, iko-close ko yung kusina, dun ako sa kusina habang madaming hugasan, tambak na yung trabaho, pero pasiglit-saglit pa rin hawak ko sa cellphone para magawa ang Now community. Kasi para sa akin, ito lang talaga, yung Now community lang talaga ang mapapagbabago ng buhay ko. Kasi bakit? Inisip ko lang noon, hindi ko talaga pinangarap magiging katulong. Hindi ko talaga pinangarap yung buhay na, alam mo yun, yung araw-araw, gabi, puro na lang trabaho, tapos ganito, ganyan. Napakahirap para sa akin. No freedom, wala. Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko siya magagawa. At saka hindi yun ang trabaho na pinangarap ko. Kaya ginawa ko talaga ang Now community dahil isa na dun yung upline ko. Sobrang inspired ako sa kanya. Kaya ginagawa ko siya habang nasa abroad ako. Kasi bakit? Kung napatunayan niya, sinabi ko sa sarili ko, before ako nagsimula dito, before ko ginawan ng paraan, sinabi ko sa sarili ko, kung kaya ng upline ko, kaya ko din. Yun lang talaga yung sinabi ko. Nilakasan ko lang talaga yung loob ko. So, yun, thank you, Coach. Yun lang po. Ayan, di ba? Sobrang tama nga naman, di ba? Walang taong busy sa taong mapangarap sa buhay. At tama, di ba? Pangarap mo ba talaga na yung ginagawa mo right now, gawin mo habang buhay yan? I know for sure hindi. Kumbaga, that's only your choice para maitawid mo yung pangailangan ng pamilya mo. At there's kumbaga walang mali dyan, pero kailangan mo, kung gustong-gusto mong umasenso sa buhay at ilang taon ka na nandyan, maybe may kailangan ka lang baguhin sa ginagawa mo, i-priority mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo umangat sa buhay. Yeah. Again, thank you so much kay Coach Lars. Napaka-inspiring. At syempre, real talk na yun. Di ba? Imagine nyo, kahit siya mismo, sinabi niya na walang mangyayari kung hindi siya gagawa ng pagbabago. Alright, so let's proceed sa isa sa Millionaires Club ng ating community. So isa dito sa mga iniidolo ko kasi just try to imagine 18 years na nag-a-abroad. Siya na siguro yung magpapatunay sa lahat na nag-a-abroad dito or sa lahat na nag-iempleyado dito na kahit tumagal ka sa pagtatrabaho, hindi mo pa rin makakamit yung freedom na gusto mo. Tama? But siguro, kasi nagkakaroon na ng work ethic eh. Tama sa pagtatrabaho. Tama ba, Mentor JV? So, ang tanong po, paano yun? Kasi may work ethic ka. Kumbaga, ang mindset mo na talaga sa loob ng 18 years ay pagtatrabaho. So, syempre, nandun na yung focus mo, magtrabaho lang, tapos may sasalihan kang negosyo. Paano mo siya nagawa? Paano mo siya naisingit? Na kahit may mindset at work ethic ka na pagtatrabaho, syempre, ang isip mo, busy ka din. Tama? Ang isip mo, busy ka sa trabaho. 18 years ko nang ginagawa yun. So, paano mo siya nasingit habang nasa abroad ka? So, ayun. Diba? Napakagandang tanong. At ayun po, para sa lahat ng mga nandito ngayon sa loob ng Zoom, mga OFW ka man o empleyado ka, so ayun, congratulations. Ang dami niyong matututunan dito. Opo, kasi nga, dito sa ginagawa natin, actually, nung nasa abroad ako, ganyan din ang bukang bibig ko, busy ako. Pero kailangan mong maintindihan, kailangan una mong maintindihan, ano ba yung pwedeng mangyari sa'yo once na ginawaan mo to ng paraan na magawa mo araw-araw. Kasi nga, di ba, ang haba ng oras natin sa loob ng isang araw. So, ang tanong, saan mo ba yung ginagamit? O, di ba? So, kailangan pabigyan mo ng time itong opportunity na pwedeng makapagpabago ng buhay mo. Kasi nga, di ba, sinasabi mo na busy ka. Pero minsan hindi mo alam, ang ginagawa mo naman, nag-scroll ka lang sa Facebook,
Tama? Hindi mo namamalayan, naubos na yung oras mo. So dito, it's about priority. Siguro, kaya nasasabi mo na busy ka kasi nga, hindi mo pa ito nakasanayang gawin. Saka hindi mo pa nakikita kung ano pa talaga yung pwedeng mangyayari sa'yo once na sineryoso mo to. Di ba? Kasi wala naman talagang taong busy. Kasi ako dati nung nasa Malaysia ako, so welder ako, so patago-tago ako, nagagawan ko siya ng paraan. Kasi nga unang-una, nakita ko na yung talagang pwedeng mangyari sa akin dito. At ito po, makinig po yung mga nandito ngayon, lalo-lalo doon sa mga first timer, doon sa mga matatagal na member pero wala pa ding result. So ito, makinig ka po. Bakit? Kasi nga po, itong negosyo na to, para po talaga to sa mga taong busy. Opo, kung busy ka dyan, so ito para sa iyo to. Bakit? Kasi nga po, meron tayong referral system. Di ba? Ang gagawin mo lang, magre-refer ka lang kay mentor, magre-refer ka lang ng tao sa sponsor mo. So ang tanong, kaya mo bang mag-refer ng kahit 2 tao man lang o 5 tao sa loob ng isang araw? Kung ang sagot mo ay yes, so congratulations. Kasi nga, kung ano yung nangyari doon sa mga naunang nag-share kanina, doon sa 2 OFW na kasama ko ngayon na bagong kaka-for good lang. At syempre, kung ano yung nangyari sa akin, once na namamaximize mo yung referral system natin, na kung saan mag-refer ka lang, may gagawa ng negosyo para sa'yo, sigurado kung ano yung nangyari sa amin, yun din ang pwedeng mangyayari sa'yo. So yun lang at thank you so much. Back to you, host. Ayan, tama nga, di ba? Kumbaga, pagkabisihan mo, kumbaga minsan kasi nagbibisi-bisihan na lang. Tama, yung sinasabi ni mentor. Kumbaga, minsan busy ka lang talaga kaka-scroll. Why not gawin mo yan sa mga bagay na makakatulong sa iyo, especially dito sa community na may sistema. Yes, kaya kami dito, maraming OFW ang natutulungan na makapag-for good, magbago ang buhay dahil sa sistema. Lahat tayo kailangan maintindihan niya na sa community na to, ibibigay lahat sa iyo ng mga system, mga tools na gagamitin mo. All you need to do is apply it. Diba? Thank you so much, Mentor JB, sa kumbaga, real talk. Tama, hindi lahat busy, nagbibisi-bisihan lang. Diba? So, again, proceed tayo sa ating pangatlong speaker. Walang iba kundi si Coach Emma. Kumbaga, Coach, grabe kasi narinig ko since 2016, nag-abroad ka na. So, nandun din yung, syempre, magpabalik-balik ka na sa abroad, di ba? May mga realizations ka na kumbaga, yes, kasi ito yung ginagawa ko, priority ko to. May ibang OFW nagsasabi, priority daw kasi nila yung trabaho nila. Kasi nga, yun yung nagbibigay ng sustento para sa pamilya nila. So, hindi nila magets paano nila isisingit, paano nila gagawin yung negosyo while having that priority na yung work nila. Kasi, syempre, di ba, yun yung nagbibigay ng sahod sa kanila buwan-buwan. So, ano yung ginawa mo, Coach Emma, na na-hit mo? Kasi ikaw 400,000 savings, di ba? So, ano yung ginawa mo? Paano mo siya nagawa kahit sobrang busy sa abroad? Lalong-lalo na, yung may mga experience na sa abroad, di na baguhan sa pag-abroad, paano mo siya nasisingit sa araw-araw, yung paggawa ng negosyo? Salamat, mentor, sa question na yan. And before ko sasagot, mentor, shout out ko muna yung mga incoming business associate ko na nandito ngayon. And syempre, shout out ko din sa partner ko na si Alex Lapus. Very supportive din sa akin. And malupit talaga yung question na yan. And syempre, masasagot ko na. Thank you. And ganito lang ang gagawin ko nung nasa abroad based din sa question ni sasagot ni Mentor JB Lara. Yes, busy din ako. Diba? And hindi ko rin mahit, sabi ko nga kanina, hindi ko rin mahit yung ganon kalaki savings ko pag hindi ko yun nahit yung millionaires package. Yun ang one tips ko. And syempre, sa totoo, busy talaga ako sa abroad. Kumbaga, yung nandito na ako sa community, yung rest time ko, hindi na ako natutulog. Tinodo ko na yung rest time ko. And yung tulog ko sa gabi, hindi ko na talaga kinumpleto yung tulog.
Kumaga, i-priority ko talaga yung ginagawa ko as being part-time. Kasi ramdam ko, dito talaga, balang araw, makakatulong sa akin. Kaya nandito na ako ngayon sa harap nyo. Kasi sa totoo lang, isa ako na kumbaga, interesado talaga ako sa ginagawa ko. And never talaga ako magrereklamo sa mentor ko. Wala akong drama sa buhay. Sumusunod lang talaga ako yung sistema ng Now Community. Kung anong sinabi ng mentor ko, yes mentor. Always lang talaga ako yes, di ba? Yung rest time ko, yung free time ko, tinodo ko na yan lahat, di ba? Kasi syempre, hindi ka naman mamatay pag kulang ka sa tulog, di ba? Mahirap pag walang laman yung tiyan mo. Di ba? Ganun lang yung ginagawa ko. At isa pa, yung tulog ko sa totoo lang, hindi ko na ginawa kumpleto. Kasi syempre, iba talaga, di ba? Pag once consistent ka sa ginagawa mo. Ang sarap, di ba? Dati nung nasa Saudi pa ako, open ko lang yung income ko sa DTC. Di ba? Dahil lang sa ginagawa ko part-time, di ba? Nahahawakan ko na yung part-time income ko sa totoo lang sa mga kapwa kong OFW. Kahit ilang years ka pa sa abroad, hindi ka makakaipon ng ganong kalaki part-time. Pero ako, hindi kasya sa kamay ko. Di ba? First time in my life. Di ba? Sa paging OFW, hindi ko naranasan. Ano lang yun? Kumbaga, part-time lang yun. Di ba? Yung ginagawa ko, 2 to 3 hours per day habang nagluluto ako, nilolo ko yan para humataw. Di ba? Pag umalis yung amo, di ba? Hataw. Di ba? Hataw. Habang wala pa sila, yun, dinadamihan ko lang yung waiting ko. Tapos, nire-refer ko lang sa mentor ko. Ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, pag update ko naman, follow up ko naman. Tapos, refer ko lang sa mentor ko. Ganun lang yung ginagawa ko. Di ba? Very easy lang. Walang reklamo. Wala sa'yo sabihin na, ay, hindi ko kaya. No. Mas mahirap pag uwi ka sa Pinas na wala kang inaasahan. Ganun lang yung ginagawa ko. Diba? Huwag tayo maraming reklamo kasi walang pagbabago yan. Kasi siguro pag marami akong reklamo ngayon, wala ako sa harap nyo. Ganun lang ang ginagawa ko. Kaya yun lang, Coach, and thank you. Wow! Tama, huwag lang mareklamo. Kasi i-guide ka naman talaga dito. Huwag kang matakot kasi yung mga coach mo, mga mentor mo, tama yung mga binibigay sa yung advice. Ibibigay yan sa yung advice, pinapagawa yan sa atin kasi yan yung dapat mong gawin kasi part-time ka nga. Tama? Huwag ka magalit or magtampo sa mentor mo kasi yan yung dapat mong gawin para matulungan ka. Kahit part-time ka, umuwi ka ng may ganun. Gusto nyo ba yung may ganun? Diba? Nakita nyo yung cash? Tama. Kasi kahit, sige nga, yung mga naka-open cam, ganun nga kayo. I-visualize nyo na ngayon pa lang, lalo na sa mga OFW, visualize nyo na nauuwi kayong may ganito. Diba? Visualize mo na kasi nandito ka sa tamang community, nandito ka sa napakalupit na sistema. All you need to do is apply. Congratulations and thank you so much sa advice, Coach Emma. Talagang napaka-inspiring. Balik tayo dito sa ating coach, diba? Kasi may mga nagtatanong kasi dito, naririnig nila, 'di ba? Na siyempre yung iba ang dahilan talaga, 'di ba? Hindi makapag-start, ang dahilan talaga walang ipon, walang pera. Although may sinasahod naman, pero yung sahod nila, 'di ba? Yung sinasahod nila parang napupunta lang talaga sa pamilya, 'di ba? At naririnig nila yung millionaires package. Ang tanong dito, ano ba si Coach Dars? Ang tanong dito, Coach Dars, kumbaga, para sa'yo, as a Gen Z, kasi ikaw, lumuwas ka sa kanila o sa pamilya mo, na ang bit-bit mo talaga or reason mo talaga is ikaw yung maging pangunahing source of income, di ba, ng iyong pamilya. So, paano yung lakas ng loob na, syempre, millionaires package yun? Tama? Paano mo ginawa ng paraan? Paano mo siya, kumbaga, kasi kailangan may lakas ng loob. Tama? Kasi ikaw yung breadwinner eh. So paano mo ginawa yung paraan na yun para makapag-commit ka na gawin mo talaga all out? Ano yung ginawa mong paraan? Iyon, thank you, Coach, sa question. Grabe. Ang ganda ng question na to kasi
dito ko talaga ang first na rejection nangyari sa buhay ko. So, ayan, syempre, mahirap, yes. Sa totoo lang, that time, nung nagkakilala kami ni Jerlyn, totally, may pera naman ako na pinadala ko sa parents ko. Nung nakilala ko si Jerlyn, na-explain niya sa akin yung millionaire's package. So, ginawan ko siya ng paraan. Sinabi ko kay Jerlyn, may pera ako dun sa tatay ko. So, what if sabi ko, yun na lang yung kukunin ko, ipadala dyan sa'yo. Then, syempre, tumawag muna ako sa parents ko. Okay na lahat. Okay na yung mama ko. Pero, bad news sa tatay ko. Nung kinausap ko siya, grabe, sobrang doon talaga ako umiyak. Kasi alam mo yun, yung tamang opportunity para sa'yo, yung tawag dito, dahil nakita mo yung opportunity na talagang, yun na talaga, na pwede kang magiging success, pwede kang magbago ang buhay mo dito. Pero bad news talaga, hindi ako pinayagan ng tatay ko. Gumawa ako ng paraan. Sabi ko sa tatay ko, pa, may opportunity ako sasalihan. Pwede ko ba muna hiramin yung pera ko nandyan para makasali agad ako dito sa opportunity na to? Tapos sabi ng tatay ko, tangina mo. Sino ba yan? Sabi niya, magtitiwala ka sa mga ganyan. Kaya nung time na yon kinausap niya si Jerlyn Etaw, sobrang galit na galit talaga siya. Kulang na lang talaga. Ewan ko na lang kung siguro nasa harapan niya si Jerlyn, iitakin niya na talaga. Pero grabe, yung pinagdaanan kong yon hindi siya naging hadlang sa akin. Kumbaga sinabi ko sa sarili ko that time, sa pakiramdam ko, yung time na yon sabi ko, bakit nung nag-abroad ako, halos kalahating katawan ko, yung nasa burol na, kumbaga kasi 50-50 na yung buhay mo kapag mag-a-abroad ka. Kasi hindi mo alam yung mararatingan mo kung okay ba, kung ayos ba yung amo mo, di ba? Pero hindi nila ako pinigilan. Sabi nila, go, mag-abroad ka para sa amin. So yun ang sinabi ng tatay ko at saka nanay ko. Kaya yun talagang masakit sa akin that time. Kaya sinabi ko dun sa tatay ko na hiniram ko pero hindi niya ako pinahiraman kasi nga ayaw niya talaga. So umiyak ako that time. Sabi ko, bakit? Kasi pera ko naman yun. Pangarap ko to. Gusto ko to gawin. At saka sabi ko nung time na nag-abroad ako, walang pumipigil sa inyo ni isa. Sinubok ko ang pag-aaral ko, walang pumigil ni isa sa inyo. Ni tatay ko, hindi niya ako pinigilan. Kahit alam niya yung anak niya na halos yung kalahating katawan niya is nasa burol na, pero hindi nila ako pinigilan. Bakit sa opportunity na to, pinigilan nila ako? Kasi, grabe, sobrang sakit talaga sa akin that time na halos durog ako, yung feeling na homesick, yung feeling na namimiss ko sila, gusto ko umuwi, makapag-for good, sumubok sa another opportunity, para naman makasama ko sila. Pero pinigilan nila ako. Ayaw talaga ng tatay ko. Ayaw niya talaga na sumali ako sa ganitong opportunity. Pero hindi naging hadlang sa akin yun. Ginawan ko talaga siya ng paraan. 5 months. 5 months, wala akong communication sa tatay ko, sa pamilya ko, sa nanay ko, kahit sino sa kanila. Wala akong communication at sobrang talaga, binlock ko sila, wala akong tawag dahil yung puso ko sobrang sakit. Dahil yung feeling na noon, hindi nila ako pinipigilan, halos alam nila yung anak nila na hindi nila alam kung babalik pa ba ng buhay or kabaong na lang. Hindi, wala talaga. Kaya nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, okay lang to, kaya ko to. Kaya kinausap ko si Abdel, umiyak ako, sabi ko, gagawa ako ng another way. Ikaw, simula ngayon, ikaw yung papakinggan ko. Simula ngayon, hindi ko muna sila kakausapin. Kasi alam ko, kahit hindi kita kilala, kahit kumbaga stranger ka lang para sa akin, pero sobrang kaan talaga ng loob ko that time sa kanya eh. Sobrang
Parang higpit talaga, parang yung turing ko, yung nakikita ko, parang nanay ko. Kasi sobrang mahal na mahal ko talaga yung nanay ko. Kaya sobrang respect ko talaga sa taong to. Kaya nung time na yun, sabi ko kay Abjeline, ito, gagawa ako ng paraan ka. Huwag ka mag-alala. This week, sabi ko, makapag-join na ako. Kaya nung time na yun, nagdrama ako sa amo ko. Kasi as in, wala talaga ako pera sa kamay ko. Ni piso or ni 1 real sa kamay ko, wala talaga. Hindi talaga ako nagtira sa sarili ko. Sa pamilya ko lang talaga lahat. So, no time na yun. Sabi ko kay Abjerlyn, bigyan mo ko ng 1 day. Gagawa ako ng paraan, kakausapin ko yung amo ko. Pero nung time na yun, good news kasi may nangyari dito sa Maynila that time, nag-earthquake, naglindol. So yung mga news nakikita ko sa Facebook na may nasugatan, may naepektuhan. Nung nakita ko yung picture na yun, pumasok agad sa ulo ko, sa utak ko na yung picture na to, magagamit ko siya sa amo ko. Kaya din-download ko, sinave ko yung picture na yun. Chinak ko agad si Upline Jerlyn Etaw. Ako pa yung nagturo sa kanya para makapag-drama ako sa amo ko. Sabi ko, Upline, may gagawin tayo. Gagawa ako ng paraan. Ang gagawin mo lang ngayon is magpanggap ka bilang isang auntie ko. Mag-chat ka bilang isang auntie ko. Magsisave ako ng picture sa'yo. Isi-save mo to, isi-send mo sa akin ulit at i-remove ko dito sa akin. Nagganyan, nag-thumbs up si Upline Jerlyn sa chat ko. Sabi ko, Upline, mag-thumbs up. Dapat yung sad emoji, yung cry. Sabi ko ganyan. Bigyan mo ng emoji na yung umiiyak-iyak. Sabi ni Abjerlyn, okay, ni-remove ko na yung okay niya. Tapos nagbigay na siya, nag-send na siya sa akin ng emoji na yan, yung umiiyak. Tapos kinontinue niya, nag-send siya ng picture, may kasamang message. Pero alam naman natin mga Arabo na hindi naman nila yun mababasa, di ba? Basta sabi ko, lagyan mo ng emoji, okay na yan. Basta yung picture na yun, i-ano ko siya sa amo ko, is mama ko. Masakit sa akin na magpanggap ako na gano'n, nagsisinungaling ako na pinanggap ko yung nanay ko nasusugatan na sa hospital. Yung feeling na agaw buhay sa hospital, pinanggap ko yung taong yun is nanay ko. Napakasakit sa akin pero ginawa ko pa rin. Bakit? Kasi yung ginagawa ko is para sa kanila. Hindi para sa akin. Hindi para kung kay Upline Jerlyn o kanino man. Para sa akin yung ginawa ko nung time na yun. Kaya sabi ko, okay lang. Ngayon lang naman to. Kaya nung time na yun, humarap ako sa amo ko. Yung galit ko sa tatay ko. Yung sakit ng pakiramdam ko sa tatay ko, sa pamilya ko. Isa sila walang nagtiwala sa akin. Pero si Abjerlyn, nandyan siya. Parang ganyan kami. Kaya sabi niya sa akin, sis, mag-pray ka. Kaya mo yan. Kumaga, i-go mo lang yan, i-push mo lang yan. Kaya sabi ko, kumarap ako sa amo ko, sige, nag-pray muna ako na sana ang opportunity na to is tama para sa akin. Ang opportunity na to, ito talaga yung unang subok ko, pero hiniling ko kay God na ito na talaga yun. Kaya gagawin ko siya ng paraan, lalakasan ko yung loob ko. Kumarap ako sa amo ko ng may luha. Sabi ng amo ko, ba't ka umiiyak? Iniyakap ko yung amo ko, sabi ko sa kanya, nagdrama ako that time. Pinakita ko sa kanya yung cellphone ko, hindi pa ako nagsalita noon. Nakita niya yung picture na sinend ni Abjerlyn sa akin. Nung time na yun, sabi, hindi ko pa nasabi sa amo ko, umiiyak na rin siya. Niyakap niya ako. Sabi niya, sino to? Pamilya mo ba to? Sabi niya, ganyan. Sabi ko, oo. Sabi niya, sino? Sabi ko, nanay ko. Yung pinanggap ko, sinabi ko, nanay ko. Kaya nung time na yun, sabi ng amo ko, anong kailangan mo? Matutulungan kita. Anong gagawin namin? Huwag ka na iiyak. Niyakap niya talaga ako ng mahigpit nung time na yun. Kahit maldita, kumbaga, pero nung time na yun, naawa talaga siya sa akin kasi yun nga, pinanggap ko lang yun. Pero sobrang blessed ko kasi ginawan ko siya ng paraan. Kumbaga, tawag dito,
Kung gusto mo talaga siya, gawan mo siya ng paraan. Kahit luha pa yung isusugal mo dyan, okay lang yan. Walang bayad yung luha mo. Okay, ang importante dito is pangarap mo. So, yun lang naman, yung pangarap mo, yung paglalaban mo dito. Kumbaga, gawan mo siya ng paraan. Huwag ka papayag na kahit, kumbaga, kung pamilya mo negative or sino man, jowa mo man, or etc. Alam nyo ba, jowa ko dati, hiniwalayan ko nang dahil lang nagjo-join ako dito. Kasi sabi ko sa kanya, dahil sabi niya, ay na daw sa mga ganito ganyan, dahil nag-uusap kami ni Abjerlyn Etau. Sabi ko, alam mo ang pangarap ko, alam mo kung sino ako. Kaya kung hindi mo ko kaya suportahan, bibitaw ka ngayon lang. Ngayon pa lang bibitaw ka na. Kasi ayoko ng ganyang lalaki. Gusto ko yung lalaki na supportive. Gusto ko yung lalaki na nandyan. Kahit hindi man nagkahawak sa personal, pero sobrang pa rin. Pero nung time na yon, tawag dito, basta para sa akin, kahit sino man yung tawag dito, humahad lang sa pangarap mo, kahit sino man, pamilya mo man, kadugo mo man, asawa mo man, tatay mo, or nanay mo man, huwag mo pakinggan kasi pangarap mo yan. Nangarap ka para sa kanila, hindi para sa sarili mo. Kaya, wag mo sila pakinggan kasi yung ginagawa mo is para naman talaga sa kanila. So, yun, in short, nag-advance ako sa amo ko. Ginawa ko siya ng paraan, nagdrama ako para makapag-join agad ako ng Millionaires Package. So, good news, in 2 days, pinadala ng amo ko agad kay Abjerlyn Etau. In 2 days, nagkaroon agad ako ng income. Nung time na yun, sobrang saya ko kasi sabi ko, grabe, kahit wala kami communicate ng pamilya ko, pero sulit pa rin yung ginawa ko. So, yun lang, Coach. Thank you sa question. Wow! Sobrang solid. And solid naman. Wow naman. Thank you so much sa kwento at inspiration mo, Coach Dars. Talagang, umaga para sa akin, yung nag-i-scroll ako dito sa mga OFW na nakikinig, tumagos talaga sa kanila eh. Alam mo yun? Kasi, although yes, oo, maisip natin na ginagawa natin, nag-all out tayo, lalo na sa mga breadwinner, siguro naman na narinig din na, di ba? Yes, lahat tayo, in-all out natin sa buhay natin. Minsan, nasasakripisyo yung mga gusto natin gawin sa buhay dahil sa mga pangarap ng pamilya natin. Kinalimutan na natin muna, sinet aside natin yung gusto natin para sa kanila. Pero bakit sa oras na tayo naman yung magkaroon ng isang opportunity na gustong-gusto natin para din naman sa kanila, bakit may mga ganong klaseng senaryo pamilya pa natin? Tama? Kaya narinig nyo na lahat, kumbaga kailangan yung magising sa katotohanan. This is the real time. Ito yung tamang oras para pakinggan mo naman yung sarili mo hanggang kailan ka magtitiis sa ganyang sitwasyon. Narinig mo na kay Coach Dars, isang breadwinner, talagang ginawa ang lahat para makapagsimula sa mga bagay na makakatulong sa kanya makamit yung mga pangarap niya. And with that, congratulations sa lahat ng OFW na nandito right now. Nandito po kami. Lahat ng tao dito, lahat ng coaches, mentors, na nandito sa Zoom ngayon, isa yung anghel sa inyo. First timer ka man, qualifier ka man, nandito po kaming lahat para sa inyo. Tulungan kayo makaangat sa buhay gamit yung sistema at gamit yung community na hindi ka lang business partner, kundi pamilya ang ituturing sa'yo. Okay? Thank you so much, Coach Dar. Sobrang na-inspire ang lahat. So, syempre, bago tayo, kumbaga may next question pa tayo. Kala nyo, nagtatapos na tayo, ano? Relax muna. Inhale, exhale. Inhale, exhale muna tayo. Kasi dito right now, reality naman. Okay? Kasi narinig natin kay Coach Emma na yung pagiging negatibo ng pamilya niya. So, ang next question natin para naman kay Mentor JB. So, Mentor JB, kadalasan kasi talaga, lalong-lalo, ito siguro the right question to para kay Mentor kasi isa siya talaga sa ginawang milyonaryo in a short span of time. Kasi kadalasan talaga sa OFW, ang nagne-negatibo yung mga taong kapamilya nila, kakilala nila.
So, paano daw yung gagawin? Kung ano yung dapat niyang gawin? Kanino siya dapat makinig? Once na nakita niya yung opportunity, lalong-lalo na yung Now community, sa panahon ngayon na online na lahat, ano yung pwede niyang gawin at kumbaga ma-shield yung sarili niya sa mga negatibong kino-comment sa kanya bago siya magsimula? So ayun guys, napakaganda ng tanong. So marami bang naiyak kanina? Alam ko maraming naiyak dito, di ba? Nakarelate sa mga sinabi ni Coach Dars. Di ba? At ngayon guys, sasagutin ko yung tanong. Oo, sasagutin ko yung tanong kanina. So ito po ang sagot ko. So ikaw yung nakakita ng opportunity, di ba? Ikaw yung nakakita ng opportunity at dito mo rin nakita na dito talaga pwede mong makuha yung mga pangarap mo. Tama? So kaya ang dapat mong gawin, huwag kang makinig sa opinion ng ibang tao. Maging kapamilya mo man yan o kung sino pa man yan. Huwag mo pakikinggan ng mga yan. Kasi the moment na nakikinig ka sa mga yan, hindi ka makakapag-all out. Kasi dati yung family ko, ganyan din. Talagang sobrang negative sa ganitong negosyo. Kasi unang-una, hindi rin nila alam kung paano gawin. At isa sa natutunan ko sa buhay, maging bingi tayo sa opinion ng ibang tao. Kasi ikaw yung nakakita ng opportunity. Ikaw yung nakakita ng pangarap mo at ikaw ang gagawa nito. Makinig ka doon sa mga taong dadalhin ka sa vision na nakikita mo dito sa opportunity na mayroon po tayo. Ang gawin mo lang, bilisan mo magkaroon ng result. Kasi the moment na may result ka na, lahat ng negative sa paligid mo, magiging positive po yan. So yan lang at back to your host. Last one. Ayan. Pasensya na medyo, kumbaga, nag-break tayo ng saglit. Pero syempre tama nga naman yung sinasabi ni Mentor JB. Makinig ka sa mga tamang tao na aalalay sa'yo doon sa mga bagay na positibo. Huwag kang makikinig sa mga taong negatibo kasi negatibo din yung magiging resulta niyan para sa buhay. Kung gusto mo ng pagbabago, makinig ka sa mga tamang tao. Tama? And thank you so much sa message and advice, Mentor JB. And we are down to our last and final question or message. Siguro balikan ko muna si Coach Dars. Coach Dars. So ano po yung kumbaga nasa final na tayo segment natin. I'm sorry to say, gusto man natin, pero we are here for our final and last question. Coach Dars, ano yung maipapayo mo or mai-message mo sa mga OFW na katulad mo na breadwinner, inaasahan ng pamilya, kasi ang daming nakarelate. Ang daming umiiyak na OFW, shoutouts. Siyempre, nandito kaming lahat para sa inyo. Coach Dars, nandiyan ka pa ba? Ayan. Coach Dars, last message na lang po. Last message and advice para sa mga kapwa OFW natin na sobrang sisipag para dito na sa nag-aantay na opportunity sa kanila, especially ang Now community. Okay, thank you po po. So, para sa akin lang naman is, ang last message po sa mga kapwa kong OFW, or ano man yung background mo, is para sa akin, subukan mo lang siya. At gawan mo siya ng paraan. Huwag ka papayag na pipigilan yung pangarap mo ng ibang tao or pamilya mo man yan. Kasi, yung pangarap mo is ikaw at ikaw pa rin ang gagawa niyan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka magpapapigil or huwag ka makikinig sa iba. Okay? So yung gagawin mo ngayon is pakinggan kung ano yung gusto mo, kung ano yung pangarap mo, straight ka lang dapat. Huwag yung paliko-liko or kung ano mang iniisip mo, ha? Dapat straight ka lang. Kung ano yung gusto mo, yun na yun. Yun ang gagawan mo ng paraan. Kasi sulit pa rin, sobrang saya pa rin yung sa pakiramdam, yung magagawa mo yung mga gusto mo. Sobrang sarap pa rin sa pakiramdam, yung feeling na tawag dito, yung masasabi mo sa sarili mo na nung nag-for good ako, nasasabi ko sa sarili ko na tama talaga yung ginawa kong desisyon nung nasa abroad ako.
Tama talaga yung taong pinagkatiwalaan ko. Tamang tao lang talaga yung pinakinggan ko that time. Kasi kung nakikinig ako sa parents ko, nakikinig ako sa ibang tao, wala. Nasa abroad pa rin ako hanggang ngayon. Pero nang dahil sa isang tao, nandito ako sa harap nyo. Kumbaga, sobrang linaw yung mga bagay na gusto ko ngayon. Kaya kung ako, kung isa kang OFW na katulad ko, breadwinner ka man or ano, subukan mo lang ang Now community. Okay? Wag mo nang anuhin, wag mo nang isipin yung mga negative na bagay. Baliwalain mo 'yan. Baliwalain mo 'yan sila. Kasi kapag pakinggan mo 'yan, ikaw yung talo eh. Kaya kung ako sa subukan mo ang Now community, magtiwala ka sa taong nagdala sa dito, i-PM mo na agad 'yan kasi alam mo bakit? Kung ako nandito ako, kayang-kaya mo rin maging dito, 'di ba? Kayang-kaya mo rin makapag-for good. Basta pakinggan mo lang yung taong nagdala sa'yo dito, yung taong nag-invite sa'yo dito sa Zoom na 'to, i-PM mo na agad. Sabihin mo na sa kanya na magjo-join ka na. Sabihin mo na sa kanya na magsisimula ka na sa Now community. Kasi bakit? Sulit na sulit talaga kapag gagawin mo siya. Sulit na sulit talaga kapag gagawan mo siya ng paraan. So, yun lang naman, Coach, para sa akin. And thank you. God bless sa lahat and see you on the top. Wow! Napaka magatagos sa puso na advice para sa mga kapwa OFW. Ito, representative ng mga OFW from Saudi. Kaya kaway-kaway sa lahat ng OFW sa Saudi. Comment nyo dyan, I am proud. Para malaman namin na maraming taga-Saudi na nakikinig at nanonood right now. Thank you so much, Coach Lars. Talagang tama nga naman, di ba? Pakinig sa tamang tao. Yun ang pinaka-message, makinig sa tamang tao kasi yung mga tao, lalong-lalo na dito sa Now community, dadalhin ka sa tamang landas patungo sa pangarap mo. Alright? And syempre, hindi rin natin papalagpasin ang message na manggagaling mismo sa ating OFW icon, one of our Millionaires Club member ng Now community at Car Achiever, Travel Qualifier, Mentor JB Lara. Yes, any tips and short message na lang po sa mga qualifiers, especially sa mga guests na bagong guests na nanonood right now. So, ayun guys, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng nandito sa Zoom at syempre sa Triad. Sa Triad kasi nga sila yung utak ng Now community. Mula kay Mentor Genesis Yabot, Mentor Mark, and of course kay Mentor Don Bade. So, pwede bang i-type nyo dyan guys? Thank you, Triad. Kasi sobrang tataba ng utak ng mga yan at ang lalaki ng puso. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng mga event na ganito para siyempre mas lalong maging malinaw sa atin kung ano ba yung negosyo na meron tayo ngayon. At message ko sa lahat po na nandito, mapa-empleyado ka man o kaya ay mapa-OFW ka. Opo, di ba? Yung mindset natin. Kaya tayo naghahanap ng trabaho, kaya tayo nag-abroad para makaipon. Tama? Para makaipon, para pag-uwi ng Pilipinas, makapagpatayo ng negosyo. What if ganito ang gawin mo? Habang nandyan ka pa sa abroad, magnegosyo ka na. Kasi para pag-uwi mo ng Pilipinas, sigurado tuloy-tuloy na yung income mo. At ang maganda niyan, dito sa opportunity na ino-offer namin sa inyo, sobrang liit lang ng puhunan at syempre, international pa yung negosyo mo. So, sobrang ganda ng sistema natin, sobrang dami nang natutulungan. Kaya dapat po sa lahat ng nandito, kung hindi ka pa member, dapat po mag-decide ka na ngayon. Kasi minsan yung mindset natin, di ba? Next week na ako sasali, next month na ako sasali. What if ngayon na? Para next month, sigurado kumikita ka na. Tama? Kasi sayang po yung time. Sa katulad natin mga negosyante, kailangan po pahalagahan natin yung oras. Kasi ang oras, pag lumipas na, hindi na po maibabalik yan. So sa lahat po na nandito, i-PM mo na yung mga taong nag-share sa iyo ng link na to kasi alam ko po, may good news sa iyo ang mga yan. In behalf of MC, so ito po masasabi ko sa lahat ng mga OFW na nandito, mahal na mahal po namin kayo. Kasi nga, hindi nyo deserve na mahirapan dyan sa abroad. Kasi may ganito namang opportunity, may ganitong community na pwedeng makatulong sa inyo.
para makaalis ka dyan sa hirap ng buhay bilang isang OFW. So yun lang guys, at thank you so much sa lahat yung nandito and congratulations po. Alam ko ang dami niyong natutunan. At yun, ibinabalik ko na po sa ating host. Back to you, host, Coach. Thank you so much sa ating napakabutihin at napakalupit na mentor, Mentor JB, sa iyong mga malulupit na advice and message para sa ating lahat. At na-inspired ba ang lahat? So again, kumbaga para sa mga nandito right now, napakaswerte nyo. So we're down to our last speaker. Magbibigay din siya ng mensahe at advice sa mga, syempre, mga empleyado, mga OFWs na hanggang ngayon, kumbaga hesitant pa rin or nag-iisip pa rin sa pag-join. But this is the last message for you guys para ma-inspire kayo at kung anong buhay yung nag-aantay sa inyo dito. And Coach Emma, again, the floor is yours for your last and final message for our Zoom guest. Yes, thank you, Coach Marguerite, sa tanong mo na yan. And before ko sasagot, and thank you so much Now Community, yung co-founder natin si Don Bade and si Mentor Oded. And syempre, first time ko talaga nakikita sa personal nung nasa abroad pa ako, via Zoom lang. And syempre, ang gaganda pala at sa kagwapo. Diba? Iba pag nandito ka sa Now Community. Personal mo talaga sila makikilala. Mayayakap ka talaga ng mahigpit. Diba? Kumbaga, family business talaga ang tinuring sila dito sa'yo. Diba? Sobrang blessed. Kasi ganun lang talaga ako. Walang katumbas yung pagsasalamat ko na nandito ako sa Now Community. And yung last tips ko lang sa mga kapwa kong OFW or anuman status mo sa buhay, empleyado ka man, tambay, estudyante or anong background mo, ito yung tips para sa inyo. Ako, sa totoo lang, kung gusto nyo talaga ng mabilis na kitaan, go Millionaires Package. Kasi ito yung Millionaires Package ang hihila sa inyo na mabilis yung kitaan. Kasi ako, hindi talaga ako na-hit yung millionaire. Hindi ko ma-hit yung Millionaires Package na yun kung hindi ako gumagawa ng paraan. Paraan lang. At isa pa, ang ganda ng kitaan ng once na hit mo yung Millionaires Package. Kasi isang beses mo lang mag-invest yan ng Millionaires Package, lifetime mo yan pakikinabangan kaysa nagtitiis tayo sa pagiging OFW or employee ka man na hanggang ngayon wala rin pagbabago. Kaya invest wisely. Kasi buhay ang binago mo dito. Diba? Ang sarap ng feeling. Kaya kung ikaw isang OFW, hanggang ngayon ilang account ka pa, diba? Gawa mo na ng paraan. Kasi ang ganda ng kitaan ngayon, sulit na sulit pag uwi mo dito. Nandito na tayo ngayon sa Now Community, given na lahat. Ikaw na lang yung kulang. Kasi ako, kung hindi ko gumagawa ng paraan, malamang nasa abroad pa ako. Yung padala ko ng Millionaires Package sa pamilya ko, malamang wala na ngayon. Malamang nasa abroad pa ako. Diba? Iba talaga. Pag ikaw na-hit mo yung Millionaires Package, kahit wala kang savings uwi, may inaasahan ka pagdating mo dito sa Pinas. Diba? Sulit na sulit. Yung puyat pagod mo, sulit na sulit yung na-invest mo dito. Kasi lifetime mo yun pakikinabangan. Kaysa nagtitiis tayo sa pagiging sa sahod natin na hindi naman sapat. Diba? Walang masama. Diba? Walang masama kung gagawa mo to ng paraan. Kasi lahat tayo nagsisimula dito nang wala naman pera. Diba? Gumagawa lang ng paraan. Kung may pangarap ka para sa sarili mo at sa pamilya mo, gawa mo ng paraan. Kasi iba, pag na-hit mo yung Millionaires Package, ang gaan ng feelings. Diba? Kahit part-time gawin mo, hindi mo na malayan, malaki na pala yung savings mo sa DTC. Diba? Ganun lang, power talaga of Millionaires Package. Kaya sa lahat ng kapwa kong OFW, gawin nyo lang part-time yung pakabisin mo. Dito, matudukan nyo sa pagiging OFW. Nandito lang yung Now Community na tumutulong sa inyo. Yun lang po, and God bless. Alright, thank you so much. Coach Emma, pwede bang palakbakan natin virtually
ang napakagaling at napakalupit nating coach. Fresh na fresh yung 400,000 savings niya dahil lang sa sistema ng Now Community. Again, please, paki-comment. Let's show our gratitude dito sa mga speakers natin, mga OFW icons ng ating community sa pag-share ng kanilang mga story, journey, at syempre inspirasyon para sa lahat ng mga OFW. Maraming salamat po. And may we call on all of our speakers na mag-open ng camera para sa ating picture taking. Yan, sige, mag-request lang tayo. Kay spotlight na lang sa ating mga pogi at magagandang tech. Ayan. So, paki-spotlight na lang Coach Dars. Andiyan ka pa ba? Yan, mag-picture lang tayo para kumbaga sa ating last and final event for our posters. Ayan. Coach Dars, andyan ka na ba? Coach Dars? Hindi daw pwedeng wala ka sa poster. Ayan. So,